Ito mga kanats, papasok na naman ako. Papasok na naman ako sa aking trabaho. Kayod na rin na naman tayo mga kanats. Ganun talaga ang buhay. Need to work, to live, to get, and to enjoy. So magkakasarap ng ganitong buhay mga kanats, na tatrabaho ka para mabuhay, di ba? Ay nawala, hirap ng buhay mga kanats. Pahirap na ang buhay sa Toronto, the most expensive city not only in Canada, one of the most around the world. Mabigat-bigat dito mga kanats. Pero hindi yan ang natin itatopic mga kanats, dahil makukonsumi lang kayo. Ang itatopic natin ngayon mga kanats, bakit ang tirik pa rin ng araw? Alam niyo yung oras mga kanats is 8:30 Toronto time. Kasing oras din to sa Toronto, sa New York City. Kaya grabe no, tirik pa rin yung araw mga kanats. Bakit ko binalag to? Para kasing araw tingnan na paligid Diyos mo yung kanats. Paligid ang taas pa ng araw. Oh my God, ganito dito mga kanats. Ang iba sa Pilipinas o saan na kayo nadako ng mundo, kung 12 hours difference kayo mula dito sa Toronto, malamang natutulog na kayo. Malamang. Hindi pala, tawag dito gabi pala rito, kakagising nyo lang. Pero dito mga nasigan mo, parang umaga pa rin. Grabe. Yan yung inasasabi ko mga rats. Tirik na natin mga araw. Alas 8 na lang gabi. Tapos tingnan yung medyo walang traffic ngayon sa Highway 400. Walang traffic Highway 400 mga rats. So kaya kakaiba. Iba nito pag summer. Talagang mga rats, kung party ka, mahaba-haba ang party kasi maliwanag pa hanggang alas 10 pa siguro to mga rats, yung nito yung bababa yung araw. Grabe no. Pero may part dito sa Canada mga kanats na magulat ka, hindi talaga naggabi. May certain part na malapit yan sa sa Northern Pole. Sa North Pole mga North Pole. So kasi alam mo yan sa North Pole mga nuts, para kasi yan dulo ng mundo yan So yung sinag ng araw mga nuts, nakikita pa rin. So pag ikot yan ikot, puro araw, walang gabi. Pag dumating naman yung time na puro namang gabi, walang araw. May time na ganun. So ngayon dito sa Toronto, kaya dito sa Toronto talaga complete package talaga ng Toronto. Yun ang kagandahan sa Toronto. If you come to Canada, just come straight to Toronto, because this place is amazing. Ma-experience mo lahat ng mga bagay-bagay na hindi ma-experience sa iba-ibang palig ng mundo. Ang hindi mo lang ma-experience dito, yung vulkan. Puputok ang vulkan. Walang vulkan dito Kaya merong dito puputok yung kilikili. Pumuputok ang kilikili. Pero kung maganda ang mga halos, maganda ang yung ng Toronto. Maganda siya dahil may experience mo talaga yung whole season ba. Yung season ng talagang complete package. May experience mo yung winter, hindi matagal, hindi rin masyadong
Ma-experience mo ang snowstorm. At ma-experience mo rin dito ang ano, tornado. May ano mga kanads, mayroong panahon din na ano, tumatama dito ang tornado. Oo. Ang madalas yung tornado nasa ano nasa Saskatchewan, Manitoba, Alberta, yan. Pero ang ano, ang Ontario, mayroon din pero bihira. Oo. Bihira. At meron din yan. Hindi pwede mawala. Kaya di na yung ano mga nato. Napaka. Kita nyo mga nato. Kita nyo yan. Oo. Grabe mga nato. Grabe. Medyo ganitong oras ang mga nato. Ngayong araw na to medyo hindi traffic eh. Pero madalas mga nato mga ganitong oras ano traffic to. So dito talagang ano dito yung ano alam mo yung tatangid ka sa sobrang traffic. Dahil medyo okay mga natin, okay siya. Hindi siya ang tao katamtaman lang yung ano hindi alam mo yung hindi magtatagal lang ano traffic. So okay ngayon ang ano ang daan. Hindi naman lahat mga kanal sa maging okay. Kasi ako nasa ano ako yung area ko mga kanal nasa northern part ng tawag doon downtown. Pero kung doon ka mismo talaga sa loob ng downtown mga karats, medyo traffic mga ganitong oras talaga, congested ang ano traffic. So ngayon na hindi natin wala ka traffic mga karats. Tingnan natin yung ano highway 401. Ang highway 401 makikita mo yan mga karats. Ayun mo mamaya ipapakita ko sa inyo mga karats ang highway 401. Ayun, papasok pa lang tayo. So, grabe no? Grabe na. So, hindi na graveyard mga kanats. Hindi na graveyard yung ano ko, schedule. Day shift na. Kaya dito na ang araw eh. Yung cuties ko mas bihira na makikita ng araw. Bihira lang. Kasi paragi tayong gabi. Pag uwi natin, pag tawag dito, pag pasok natin, walang araw. Pag uwi natin, walang araw. So hindi ako nakikita ng araw. Araw man ako. Nagtatrabaho ako. Ay iba nga. Iba talaga. Iba. Napakaganda talaga ng Toronto. Wala akong masabi sa Toronto talaga. The best place to stay is Toronto. Yun nga lang problema. Kailangan into mga nats. Di pwede na ano. Ay problema daw ako ngayon. Hindi na talaga ako nakakuha ng ganun lang ano. Pero wala tayo, kailangan natin mag-bookay. Kailangan natin. So far, ito yung 409. Traffic ang 401 mga nats. Ayun no. Yan ang pinakamasaklap mga nasa araw-araw yan. Diyos mio. Sobrang traffic dyan. Napakasakit man isipin. Pero dyan tayo talaga sa traffic. Yung kagandahan dito, itong ano ko, nilabasan ko mga kanats, mayroon akong option. Pwede ako papasok sa 401, pero kung gusto mo hindi maipit sa traffic, huwag ka nang pumasok sa 401, diretso ka na mga kanats. Ayan, diniretso ko na. Dumiretso ako. Yung traffic dyan madya-jam pa tayo dyan traffic dyan, di ba? Dito tayo. Sa ibabaw tayo mga nats, sa ibabaw. Pero ang bagsak nito mga nats, may access din siya going to 409. Yan, di ba? Kaya, meron akong mga nats, nag-post ako noon na sabi ko, kasi may doon may nag-post na napakahirap talaga ang Highway 401. Sabi ko naman, it's true. But sabi ko ganon, I pass there every day. And then sabi niya, why you stay there? Tinanong ako ganon, why you stay there? Sabi ko, I live here, I earn here, so where I'm gonna going? And besides, not all the time I got hit by the traffic. So, ito yung ibig sabihin. Kasi hindi ako, dumadaan ako sa 401 araw-araw, pero
ano lang, mga saglit lang. Ito naman talaga dito ako sa ano, sa 409. Tingnan mo yung ano sa kabila mga nads, oh. Oh, di ba? Yung uwian diyan sa dati dito 409 na to eh. Pag-uwian sa dito sa 409, yan ang makikita mong traffic. Oh, ayan oh. Sobrang traffic yan. Grabe traffic diyan. Yan ang problema diyan. So, yan ang problema pag ano, kung galing ka naman pauwi. Kaya jamming diyan, sobrang ano diyan sa kabila. Traffic talaga diyan mga kanats. Swerte ka na kung ano, pag-uwi mo, isipin mo ano, kung ang labas mo mga kanats mga 6, tapos dumaan ka dito, tapos ganyan ang ano, traffic, pagkain na 3 hours ang mawawala sa'yo. Mas kayo, anong ano nyo, comments kayo kung ano maganda, tama ba yung ano ko, schedule na kinuha ko na graveyard, di ba? Minsan mga mindset natin, kailangan natin i-reset. Hindi yung maraming mga trabaho rito na mga day job, yun nga ang problema. Yung ano, yung tawag dito, traffic, tapos ano, yung ano mga anak, isa pa dyan yung may mga okasyon sa mga bata na tinatawag ka sa school. Yun, isa sa problema yun, dahil wala ka nang ano, tawag dito mo, kami absent ka o ganyan, mawala nga ng trabaho kung lagi doon. Lalo na kung tatlo yung anak mo, mahirap. Kaya minsan kailangan natin i-set up talaga ang buhay natin mga anak na ano, kailangan magsikripisyo, sacrifice, gano'n. Talagang ano ang buhay mga anak. So, pero topic natin hindi ganong buhay mga anak. So, ang buhay natin ito yung ano, yung bakit ang araw pa rin, diba? Napaka-araw. Ito mga kanasang ano, ayan oh, napaka-araw ang ano, grabe. Tingnan mo yung araw. Oh, araw-araw kung sinasalubong ganito. Ano lang to mga summer, mga ganito. Pagdating ng ano, winter, ano na to, babalik na to sa ano, daylight. Ano na, gabi na naman. Mahaba na naman gabi. Ngayon, mahabang araw ngayon. Kaya, ang sarap na ano, pag halimbawa, wala kang trabaho mga kalats, ang haba-haba ng inuman. Oh, napakahaba. Napakahaba ng inuman nyo dahil isipin mo, lasing ka na, mga alas 9, alas 10, tirik na tirik pa rin araw. Oh. Talagang napakahaba yung ano, jamming. Yan, ganito ang buhay rito, araw-araw ganito. Araw-araw, gabi-gabi, ang buhay ni Kanods ganito. Araw-araw ako nakakita ng aeroplano. Ngayon pangarap ko nga maging pilot. Oh, muntik ko na maabot. Muntik na kasi muntik na ako mag-drive ng piloto dahil nandito ako araw-araw ko nakikita na ano, may aeroplano. Kaya yung mga yung pangarap na ano, alaya, muntik ka na. Pilot. Oh, pilot talaga ang gusto ko sana pangarap mga nasa. Gusto ko lumipad hanggang gusto mo. Kaso nga lang iba yung lipad na ano ko eh. Iba yung lipad na nagawa ko. Ibang lipad. Ay nako. Pero at least mga kanats, at least araw-araw na ako pumapasok. So araw-araw nakikita yung ano, nakikita ko yung mga eroplano. At least nakikita ko na ano, yan ang pangarap ko, yan ang gusto ko. Parang ano na rin ano mo ba na, oh, yan talagang gusto kong sa ano, tatrabaho ko. Sasakay sana ako ng eroplano, di ba? Kitang-kita mo eh. Araw-araw mo nakikita eh. Oh, saan ka niyan? Lagi mo nadadaanan. So lagi nare-remind mo. Ito yung ano, ito yung saan ang sinakyan ko, ito saan ang dinadrive ko, hindi itong sasakyan. Okay.
So at least nakikita mo pa rin yung ano, nakikita mo pa rin yung tawag dito, yung gusto mo sa buhay. Kasi araw-araw mo makikita yung eroplano, diba? Sana tingnan mo mga so, kita mo yan, mga nakaparadang eroplano, yung paparating na eroplano, papaalis na eroplano. Diba? At least so ganun lang ang buhay. Kung hindi mo man na huwag kang tumigil, kasi kahit paano ilalapit ka yan, eroplano. Ano, matagal na yun mga kanats. Sa Russian Russian na airplane yan hinold ng Canada dahil sa Ukraine war. So, di ba? Ang ganda ng araw-araw ganito makikita mo mga kanats. Okay lang. Araw-araw ka nagtatrabaho ng ganito. Kaya, ayan Pero hindi ang topic natin. Bakit kaya ang topic natin mga kanats? Bakit natirik-tirik na pa rin ng araw? Di ba? Yan, araw-araw makikita ang eroplano mga kanats. Araw-araw ko makikita ang eroplano rin ito sa gabi, sa pag-uwi. Eroplano pa rin. Sarap tumambay dito mga anak sa itong area na to. Sarap tambayan ko na minsan dinadala ko yung mga anak ko dito. Supposed to be every weekend siyempre may mga kanya-kanyang mga anak hindi mo pwede na diktahan mo agad yung si commander mga anak. Alam mo na commander mga anak. Alam mo na mga commander mga anak. Ikaw ang didiktahan dyan wala kang magagawa mga anak. Sunod-sunurin na lang tayo. Pero kung ako mga anak, dito na ako tatambay. Dito ako magpapahinga. Dito ako kasi gusto ko ma-share sa mga anak ko na yan, magandang yan tawag dito, nakasakay na sila dyan. Ganyan ang pag sumasakay ka, yan makikita mo. Yan ang inaano ko sa mga anak ko. Ay naku, trabaho lang tayo ng trabaho mga nats, basta may trabaho. At mga nats, kanina pala mga nats, nag-grocery kami ni Commander. May nakita ako doon na tao. Siya mga nats, may sasakyan siya. Tapos may hawak na placard. Yung yung likod niya, nung likod ng sasakyan, nilagay ay bukas. Tapos nandun yung mga gamit ng yung mga bisikleta, basta mga gamit ng bata. At tapos nakalagay doon sa placard ng mga kanads na I need help to support my family. So nakita ko yung mga kanads habang naglalagay ng mga binibili namin. Ako mga kanads, nilapitan ko. Tapos kinausap ko. Anong nangyari bakit sabi niya, did you lose your job? Sabi ko ganun. Sabi niya, I still have job, but not enough. Sabi ko, oo nga sa tawag dito, ako rin nabawasan din ako ng yung kita ko. At okay lang din naman, medyo nasa lang ako, moderate income. Pwede moderate lubog. moderate mangutang, basta nasa moderate lang ako. Ay, makita ko sa inyo mga natso. Ayan yung aeroplano. Landing tingnan nyo man, ilalanding mga natso, diba? Ganda kita nyo mga natso. Makikita ko sa inyo paano naglanding yan. Diba? Kita nyo? Wow! Diba? So araw-araw ko nakikita yan.
O, araw-araw ko nasaksiyan yan mga kanats. Pero matirik talagang araw. So, ayan, nag-usap. Balik tayo doon sa kwento mga kanats. So, yun, usap kami. Ganyan. Isipin mo yan, di ba? Ano yan mga kanats? Puti na ano, Caucasian na ano. At nakita ko sa katayuan niya, ano, kagalang-galang. O, kagalang-galang na ano tao. At parang may ano nga, parang may posisyon nga yun sa ano, sa company or something na ano, kung saan siya nagtatrabaho. Dahil well spoken eh. So, yun na ano ko na tawag dito, talagang ano, ang dami talaga dito sa ano. At yun naman, ito. Ang daming mga nag-aantay ng ano dito. Oh, nanonood. Dami nila oh. Pero bawal yun mga kanats. Oh. Bawal yan. Dami dito. Ay, sisitahin yan mga yan. Hindi ano yan eh, ang tawag dito. Ay, may nandiyan pala security oh. Pati security na nakinood. So, yan. Dami oh. Yan ang minsan ano. Pero hindi ko dinadala mga anak ko dito kasi medyo crucial diyan eh. Ang dami kasi dumadaan diyan na ano, sasakyan. Merong isang area mga kanats na may cable, may ano na, ang lapit lang talaga ng eroplano. Minsan i-vlog ko yun. Doon ako magtambay. Tapos magpa-vlog kami, o bibidyoan namin. So, ganda dito na ano, yung person-airport interaction. Kaya yung mga ano, sino yung mga kababayan natin dyan na ano, may kakilala kayo na ano, para may sideline din ako. O, PM nyo ako. Oo, pang extra income ko rin yan kung sakali. Ay, laki ng sasakyan ko eh. It's seater eh. Oo, kung gusto nyo ano, magpahatid sundo sa person, call me. Oo, para dagdag na lang pang gasolina ba? Sakali man. Diba? Ay, nako. Kung may kakilala kayo mga kanats, timbrihan nyo lang ako. Papasundo kayo, ano, no problem at your service kanats. Malapit lang ako sa person mga kanats. Malapit lang. Araw-araw ko to na ano, tawag dito, dinadaanan. So yun, balik tayo sa kwento. Yun, doon ka realize mga kanats na talagang ano, medyo ang buhay talaga dito sa ano, Toronto talagang marami na talaga naghihinagis. So, hirap mga kanats. Kasi ang ano ko dyan, duda ko dyan mga kanats, ano yan eh, yung mga matatagal na rito. Ang ano kasi, ang increase kasi dito mga kanats, 25 cents lang per year. Pag naabot ka na ng max, wala nang increase. So, inano ko, kinansya ko mga kanats, kung sa tagal niya na nagtatrabaho sa isang company, ang tawag dito, mahirap na ano mga kanats. Kasi ang sabi nga niya sa akin na sinabi ko nga sa kanya pala na ako nga nagbabalak na ako rin na ano kasi medyo hindi na maganda yung ano, yung kinikita ganyan. Sabi niya no, wag mong ano yun kasi pag na-miss mo yan, mahirap mag-catch up. Sabi niya gano'n. So nag-struggle talaga yung tao mga kanats. So, talagang ang dami nag-struggle dito, hindi lang ano, basta ano, kahit na may suporta sa gobyerno, ano pa rin, feel short pa rin. So sobrang taas ng ano, mga bibilihin. Nung nakaraang araw nga, bumili kami ng ano, damit pang ano, ating kami sa wedding. Lahat kami na ano kailangan bumili ng ano ng damit para kasi may ano yung kulay ng damit dapat mag-match up doon sa wedding ano. Sky blue. So ako wala na akong problema dahil mahilig naman ako sa blue. Marami akong blue. So yung ano, yung mga anak ko, kapatid, yung tawag dito, yung kapatid ko, atin din yun. Tapos yung tawag yung misis ko, wala akong bumili ng ano, ng blue. Grabe, sobrang mahal ng mga damit mga anak. Ano na yun ang clearance sale na yun. 200. Mabigat. Tapos 200 ano. Yung ano, mayroon nga akong ano pinuntahan na ano,
sikat na siya na brand, yung True Religion. 70% na yun mga kanats, 70%. Nasa 100 plus pa rin, 170. Clearance sale na yun ha. Sobrang mahal. Because wala na talaga mga kanats. Yung mga damit natin nito, ano talagang ang matagalan. Mahirap nang bili-bili ka ng every year. So sobrang mahal ay okay lang naman mga kanats. Ang importante, nag-enjoy ka sa buhay mo. Yun lang pinaka-importante dito. So ayun, malapit na ako mga kanats sa aking destination. At ayan, naibahagi ko na naman tong vlog na walang kakwenta-kwenta mga kanats. O sana share nyo rin para marami na tayong nakikinig sa mga walang kwentang walang kwentang kabuluhan o ning kanats. So ayan, hanggang dito na lang tayo mga kanats. Salamat sa inyong panonood. Laging tandaan, hindi you, hindi me, hindi we, kung hindi ay mga kanats. I love you all.